Hi, I'm Evangeline Banji Pico. I am from General Santos City. I am a retired government employee and now I'm with PCLM. When I was young, our parents, especially my mother, wake up us very early and go to mass. All of us. Dress to kill. From head to foot, you have to be very good. And then my lola or my grandmother, she used to then pray the rosary even she's always angry. Every November, we kids anticipate All Souls Day because our grandmother cooked different kinds of sweet. But we have to kneel down together with the one praying for the souls. So after that, we eat. I remember my childhood like that. Because I'm the eldest in the family, my father said, para madaling makatrabaho, mag-accounting. I don't like accounting, but sige na lang. And sure enough, nakatrabaho din ko. 21 years ko in government, Philippine Fisheries Development Authority under Department of Agriculture. Kaya lang, napagod ako. Gusto ko talaga mag-serve kay Lord. Gusto ko mag-serve sa Kanya ng full-time, hindi part-time lover. Pagod na ako sa government kasi siguro masyado akong straight. Hindi pwede yung liko-liko, palakas-lakas. Very kuan na sa government. Kawawa yung mga laborer, kawawa yung mga fisherman. Kung hindi malakas, walang kapit, hindi sila maka-benefits. Kainis. Sabi ko, ayoko na ng ganun na trabaho. Gusto ko sana kasi mag-serve sa katauhan. Hindi yung makihalubilo ka sa mayayaman kaysa mahihirap. Nung nag-decide ako na mag-alis na sa trabaho, nag-retreat ako 8 days sa Malay-Balay Bukidnon. Para lang, sure ba? Sure ba? Sure? Sure pa talaga ako? Ito na yung tahakin kong landas. This is it. Pansit. Gusto ko sana kulumban, kaya lang hanggang 40 lang. Yung nakita niya, itong PCLM, hanggang 45. Uy, tamang-tama. So nag-retire ako 45 eh. So pumasok ako 2009, I'm 45. So I said yes to the Lord at 45. Search for a meaningful life, no? So wala na yung mga high heel, wala na yung lipstick, no, wala na yung pedicure, manicure weekly, yung buhok na buhok na straight. Nung nandito na ako sa PCLM, nung first ko tubungan Iloilo, farmers sila, ang is fourth class municipality. Hindi ko akalain na you have to smell like the sheep. So maghintay ka sa kanila, kaya galing pa sila ng farm para makinig kung ano yung lecture mo. Ay, hindi pala ganun, Ang motor hindi pwede na sa mga bundok-bundok na area na at saka malutak ba. Maglalakarin talaga. O hihintayin mo talaga sila hanggang tugway na ilang kalabaw, nagawa na nila yung dapat nilang gawin. Saka sila, So, maghihintay ka. Grabe talagang pasensya. Yung self-esteem ko sobrang bumagsak dahil hindi ka naligo. Pag gising mo na umaga, kasi maaga sila, gising ka rin, di ba, Kanyari, 9 o'clock ang seminar. Di pa sila dumarating. Kasi, maraming ibang mga dahilan. Grabing patience sa paghihintay. And then, doon mo ma-learn na, yan pala, hindi pala pwede yung ganitong klase na style. So, dapat iibahin ang style. Punta ka talaga sa mga bahay-bahay. Ganyan siya hanggang punta ako sa Thailand, Myanmar, Taiwan, itong countries. Ay, baka kabuang doon kasi yung mga pagkain, di mo gusto kainin, di ba? Yung mga tulugan na komportable ka sa sarap yung buhay. Pagdating mo sa field, yun naman, ang ganda yung kanilang tulugan doon. So, tiis ka talaga. Gano'n naman si Jesus, no? However, foreign, kailangan malaman nila na mahal sila ng Diyos. Gano'n, sa pamagitan mo. Sayang! Sabi ng tatay ko, sayang. Ay, sayang naman ang buhay ko dito, pang. Sabi ko gano'n. 1 million lang? At least 1 million or 2 million pag-retire. Sabi ng mga admin namin before, hindi ka na mabalik at Evange? Kahit mag-indefinite leave. Ay, naku, hindi. No. Kahit mag-indefinite leave ka lang, balik ka rin. Baka hindi mo magustuhan. Temporary lang naman ng PCLM, hindi naman siya permanent. Sabi ko, hindi na. Naka-decide na ako yung heart ko sa Myanmar na na-introduce namin yun, Word of God. The Word of God in their own language explained, tsaka sa Bible sharing na kahit may interpreter kami, maintindihan ko. Ang sinasabi nila, yung language pala hindi barrier. Love pala ang very important. Mahal mo sila, inintindi mo sila, anak sila ng Diyos, kahit Buddhist. Nung na-diagnose ako, parang doon ko nalaman na love talaga ako ng Diyos dahil halos lahat ng gastos sa treatment, sa hospital, sa surgery, halos hindi ako naggastos masyado. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Yun yung napatunayan ko na, pag binigay mo pala ang sarili mo sa Diyos, hindi ka niya talaga i-abandon.
bibigay niya sa iyo yung kailangan mo, sobra-sobra pa. God cannot really be outdone in generosity. Never. Kaya, kung nandito pa rin ako sa PCLM, balik-balik, it's because of gratitude sa lahat-lahat na nangyari sa buhay ko. Tinawag niya ako at nag-respond ako. Ano lang naman yung naibigay ko kontra sa pagpapala na ibinigay niya kahit na naging mahirap ang landas na tinahak sa pag-alis sa dating buhay at saka sa pagharap araw-araw ng kung ano yung meron. Hindi ko naisip yung future. Kasi siya na ang bahala eh. Ang Diyos na ang bahala, hindi na ikaw. He plans everything, yung plano niya yung nasusunod, hindi yung plano mo. Saka huwag kang mag-alala sa pera. Saka sa kakainin mo, saka yung suot mo. Hindi mo na problemahin lahat-lahat na yun, mga tiril na bagay. Problemahin mo lang yung paano mahalin yung kapwa mo. Hindi natin mapapantayan yung kanyang pagmamahal. Death is a certainty. Hindi natin alam kailan. For those who like to follow the Lord or to have a meaningful life, it may be difficult, but if you say your yes to the Lord, He will give you everything talaga. Lahat-lahat. Friends, family, financial resources, every little thing na damit, tissue, pamasahe, food, and friends, families. It's easy to say na, don't be afraid. Ganyan. You trust in God. But really, you have to really trust. Kasi hindi niya pababayaan. Sa buo yung loob mo na ibigay yung sarili mo. Nag-escape ka lang, no? Cannot be. Hindi ka magtatagal kung nag-escape ka lang. Anong sasabihin ko sa younger self ko? Banji, huwag kang matakot. Be yourself. Kung anong meron, tanggapin. Bye! Maraming salamat!